At bago tayo magtungo sa ating talakayan, hingi muna tayo ng updates mula sa CICC. Yusek Aboy, ano ang latest mula sa iyong ahensya? Una, bago yan, Joey, ang galing ng pagkasabi mo ng kamalan nyo. Hindi ko nga alam paano. Nabulol na ako. Pero ang maganda ho dito, katatapos lang ho kahapon ng report ho ng Gogoluk at ng Who's Call. At very proud kami sabihin na on the report from Q2 to Q3, within 3 months po, bumaba na 93% ang illegal online gambling when it comes to their monitoring at saka doon sa mga nagre-report sa kanila. Isang magandang development ho para sa amin sa CICC to. Tapos, over the weekend or over the past week, nagkaroon na tayo ng pag-uusap sa Camp John Hay authorities kasama si President Manjit Riandi at magkakaroon tayo ng isang training center sa Baguio. Pagdating ho doon sa mga forensics training ho natin. At kakasign lang din ho natin ng Memorandum of Agreement para naman ho doon sa monitoring ho ng illegal online gambling sites. So marami nangyari this past few weeks na na-miss ka namin. Partner Joey, Oo. Ayan, balikan natin yung 93% na yan. Kasi 93% in a span of 3 months, napakalaking bagay yan. So, saan natin ma-attribute, Yusek, itong pagbawas dito sa online gambling? Siguro, unang-una, yung efforts ho ng mga legislators natin, sunod-sunod ho yung mga hearing pagdating sa illegal online gambling. Tapos, nagkaroon ho ng collaborative effort ho. Kung i-describe ko ang relationship ko kina President Altenco, kina Boss Mel Robles, parang na ho kami mga magpupumpal para lang matigil to. Andyan din ho ang mga kasamahan natin sa mga law enforcement agencies natin. Ang PNP-ACG headed by General Bernie Yang, ang NBI headed by Director Santiago, kasama sina Yusek Gilbert sa PAOK. So, the whole of government approach to this. Ang magandang balita sa akin, even yung sa pag nakakausap ko yung mga tao sa labas, natatakot na daw mag-invest yung mga foreigners pagdating sa illegal, sa mga online gambling dahil mahigpit ho talaga ang regulasyon ng ating bansa pagdating sa online gambling. Mahirap naman, Yusek, mag-declare na sabihin natin totally eradicated yung illegal online gambling. Pero in the next 3 months, sa final quarter of 2025, ano sa tingin mo yung mangyayari doon sa 7%? So hindi, hopefully we can maintain kasi yun yung decrease So we can maintain yung average calls around 300 calls or 300 reports na lang yun na re-receive nung particularly this particular group na Gogoluk. Hopefully we can maintain that. Sabi nga nila, nung nag-aaral pa tayo, si Joey, mas mahirap mag-maintain ng A kaysa makakuha ng A. So hopefully we can maintain the momentum. And again, tuloy-tuloy naman yung ginagawa natin. And again, maganda yung pagsasama natin with other government agencies in this fight against illegal online gambling. Dito naman sa nabanggit mong training center sa Baguio, ano yung pwede nating asahan at sino-sino yung mga agencies na pwedeng makapag-train dito? So, bukod doon sa nakausap natin ang Camp John Hay, nakausap din natin ang NBI, ang PMA, Philippine Military Academy, at saka ho ang PNP. So, doon ho sa training center na yun, since nasa Baguio din ho yung mga institusyon na to, sila rin ho tutulong para mabuo natin yung modules natin. At para sagutin yung tanong mo, ang ititrain natin dito, syempre, yung mga digital forensics natin, tapos yung mga analyst natin, para naman doon sa pag-analyze sa mga digital artifacts natin. So, kasama na ititrain natin dyan yung mga tauhan ng PNP-ACG, mga NBI Cybercrime Group, pati na yung siguro yung DOJ, OOC, Office of Cybercrime. Ayan, antabayanan natin, abangan natin yung training center na yan. Maraming salamat po sa mga update na ibinahagi ninyo mula sa CICC, Yusek Aboy Paraiso. Maraming salamat din po.